Mapagpalang araw ng Miyerkules sa inyong lahat, mga kapatid. Welcome muli sa ating social media pasulait na Salmod Salita. Ang ating Ebanghelyo sa araw na ito, April 16, 2025, ay mula sa Ebanghelyo ni San Mateo chapter 26, verses 14 to 25. Ating mautunghayan sa ating Ebanghelyo ang nalalapit na pagkapagsakit ng ating Panginoong Jesucristo. Sa Ebanghelyo, siya ay pagkakanulo na ni Judas, isa sa mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi pa nga ni Judas sa kanyang pagipagsagwatan, "What are you willing to give me if I hand him over to you?" Magkaano o ano ang ibibigay mo sa akin na kapalit kung ipagkakanulo ko ang taong ito? Napakasakit, mga kapatid, na isa sa mga malapit sa iyo, ikaw ay magpapalit sa anumang mga bagay sa mundong ito. Hindi bibigyan ng kalagahan ang inyong mabuting samahan, ang pagkakaibigan, dahil lamang sa isang bagay. Kaya nga, sa tindi ng pagkamali ni Judas sa kasalanan kanyang gagawin, sinabi ni Kristo, "Woe to that man by whom the Son of Man is betrayed." Woe to that man. It would be better for that man if he had never been born. Masabuti pa kung yung taong iyon ay hindi ipinanganak. Kung ikaw ay makarinig na ganitong salita, ano kaya pakiramdam mo? Siguro mararamdaman mo na parang ang buhay mo ay parang walang silbi. Parang ang inaasahan sa iyo ay hindi nangyayari. Yung mabuting iniisip na gagawin mo, na ang buhay mo ay maging isang blessing. Subalit dahil sa isang pagkakamali mo, ang buhay mo ay naging walang saysay. Kaya mga kapatid, sana sa mga araw na ito, ng mga mahal na araw o this Holy Week, sana ay makita natin kung gaano kahalaga ang Diyos sa buhay natin, higit sa mga bagay sa mundong ito. At sana ay maging tapat tayo anuman ang pinasukan natin na relasyon, maging ang pagkakaibigan, ang pagiging kapatid o ano pa man. Sana ay hindi tayo magiging traidor, magiging isang tao na sisira o wawasak sa isang magandang samahan. Hindi naman samahan na para sa pasariling interest, hindi naman pwede yung ganon. Yung sinasabi sa Ebanghelyo, yung paggawa ng kabutihan, kasi may mga tao sa mundong ito na kailangan mo maging tapat kahit masama na yung mga ginagawa, yung mga hangarin na hindi na nakakabuti. Kailangan mo maging tapat, ano mo mangyari, hindi ganon. Bilang tao, binigyan ng Diyos ng pagkakataon na mabuhay sa mundong ito, ay tinatawagan tayo na gumawa at piliin ang tama. Hindi lang nakakabuti sa sarili natin, kundi nakakabuti sa lahat, sa mas higit na nakakarami. So yun yung dapat ang maging priority natin, halimbawa sa ating bansa. We have always to think for the common good of the majority of all, hindi lamang ng ilan. So yun yung dapat na hindi tayo mag-betray o i-traidor natin pagmamahal sa mas nakakahigit, hindi para sa sarili o kaya para sa ilan lamang na mga tao na maaring makinabang. Tulad ng ating Panginoon Jesucristo, siya ay nag-alay ng kanyang buong buhay para sa lahat. Gaano man tayo nagiging makasalanan dahil sa ating mga choices na ginawa sa buhay, subalit ang Diyos ay nagdesisyon pa rin
na ibigay ang kanyang buong buhay para sa ating lahat. Bagamat may mga tao na nagdulot ng matinding sakit o pagdurusa sa ating Panginoon. Ang lahat ng ito ay niyakap ng Panginoon para sa ikabubuti nating lahat. Naway palayain natin ang Panginoon, naway palayain natin ang ating sarili sa mga bagay na nagpapalayo sa ating sa Panginoon. At naway yakapin natin ang Panginoon sa buhay natin at sikapin natin na sundin ang kanyang kalooban at pagsumikapan rin na maging tapat sa Kanya. So again, a blessed day sa inyong lahat at naway pagpalagay ng Panginoon sa araw na ito at inihaw ko yun na ibahagi ang ating social media videos sa salita sa inyong mga kaibigan sa social media. So of course, rest assured that my prayers for each one of you and a blessed day sa inyong lahat.